Hello guys, good afternoon. Ito, kakauwi lang namin galing sa terminal bago dumaan kami sa Makati doon sa kapatid ko na may sakit. Ngayon, ah, hindi kami nagtagal doon dahil may kasama kaming baby na kailangan namin makabalik kaagad. Ngayon, ang nangyari sa pagdaan namin doon, kinausap ko yung kapatid ko, kinumusta ko, kung may nararamdaman pa siya doon sa sakit niya, na sa mga sugat niya. Ang sabi naman niya sa akin, wala naman daw, hindi naman daw na nasakit. So, ang sabi ng kapatid ko, medyo okay na siya kasi yung sugat niya medyo ah, bumabaw na. Ibig sabihin, nagkakalaman na yung kanyang sugat na malalim na hanggang buto. Ngayon, ang ginagawa niya, nililinisan niya na may kasamang Sunrox at saka yung pang swero, yun doon hinahalo na yung Sunrox, yung pinanglilinis niya sa sugat. So, thank you Lord na naging okay naman. Nakalabas na siya sa ospital, nasa bahay na siya ngayon ng kapatid ko. So talagang malaki din papasalamat namin kay Lord na sa mga nagdasal sa kapatid ko, sa mga sumuporta, sa financial. Maraming salamat sa mga maraming nagdadasal para sa kapatid ko. Maraming salamat sa inyo. Malaki ang papasalamat ko na nakarecover na rin ang kapatid ko. Sa lahat ng mga nurse, mga doktor, thank you na umayos na ang kalagayan ng kapatid ko. Bagaman yung paan niya, kung makikita nyo doon sa mga vlog ko, na sobra ng itim na parang nag-crack-crack na yung kanyang balat. Maitim na. Bagamat okay naman daw, hindi naman siya hindi naman siya nasakit. Wala naman daw siya nararamdaman. In-interview ko siya kanina nung nandun ako. Ang sabi ko, "Klaro, kumusta? Anong pakiramdam mo?" Sabi ko ng gano'n. Tinanong ko kung kumain na. Sabi niya, hindi pa raw. Sabi ko, "Hindi ka pa nakain? Anong oras na? 9:00 na." Sabi ko, "Hindi ka pa rin nakain?" Tinanong ko kung ano gusto niya pagkain. Sabi ko, "Ano bang gusto mong pagkain? Papabili tayo." Sabi ko ng gano'n. Yun pala, nakakain na siya ng almusal. Ang ibig sabihin pala niya, tanghalian, hindi pa siya nakain. Pero kasi maaga pa naman, mag-10 pa lang. So, yun ang ibig sabihin niya. Bago, nagsabi siya doon sa kapatid ko, nung pagpasok namin doon, na yung kapatid ko kasi, pagdating namin, paalis din papuntang hospital. Kukuha siya ng abstract at saka medical certificate para sa kanya, sa kapatid ko. Ngayon, sabi niya, "Ate, bago ka umalis, padidiin mo muna si baby." Sabi ng ganun. Padidiin daw si baby, sabi ng kapatid ko. "Sinong baby?" Sabi niya. "Si baby, yung nasa tabi ko." Sabi ng ganun. "Sa tabi mo, wala ka namang tabing bata." Sabi ko ng ganun. "Bakit padididiin? Sino ba siya? Sino bang bata?" Sabi niya, "Mayroon akong katabing bata." Sabi ng ganun, "Magtatatlong buwan pa lang daw." Sabi niya ng ganun. "Ha? Wala ka naman katabi." Sabi ko. "Sino bang baby yun?" Sabi ko ng ganun. "Baka kako-angel mo."
Tapos nagtataka kami kung bakit padididiin yung bata daw na nasa tabi niya. Wala naman siyang katabing bata, sabi ko ng gano'n. So ngayon, yun ang palaisipan ko kung bakit siya nagsasalita ng gano'n. Kaya nga sabi ko, ano bang ibig sabihin noon? Pero kasi normal naman siya, okay naman siya, wala namang maayos naman siyang kausap. Naiyak siya nung kinakausap ko siya. Kaya sabi ko, bakit ka naiyak? Sabi ko ng ganun. Masyado kasi mababaw ang luha niyan. Pagka nakakausap ako kahit sa cellphone lang, naiyak siya. Sabi ko, bakit ka naiyak? Sabi niya, wala lang. Sabi ng ganun. So, pati ako, naiyak na rin. Pagka nagganyan siya. So, tapos kanina naman, sabi ko ng ganun, baka kako next, hayaan mo kako, baka next week dahil makakapunta rin ako dito. Sabi ko, pagaling ka. Sabi ko, kaya yun. Yung sabi ko, guys, wala talaga akong dalang pera. Kanina, nasabi ng kapatid ko, ate, may bibilin tayo na underpad, sabi niya ng ganun, saka diaper, mayroon pa naman siyang diaper. Sabi niya, oh sige, sabi ko, mayroon ako dito, hati na lang tayo, sabi ko, 1,000 ako dito, hati na lang tayo, kasi sabi ko, yung pang tollgate namin kanina. Tapos yun, umalis na yung kapatid ko, pumunta na sa hospital, kumuha ng abstract. Hindi ko alam kung anong para saan yun. Kaya yun. Tapos, hindi na kami nagtagal doon dahil nga may kasama kami baby, anak ni Daniel. Kaya hindi kami pwedeng magtagal. So, hindi ko naman pinalabas yung mag-ina doon na sa sasakyan. Kami lang ni Daniel ang lumabas, pumunta doon sa bahay ng kapatid ko. So, nakakalungkot naman kasi makikita mo kasi yung paan niya. Sobrang itim. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. At saka, hindi na siya namaga. Umimpis na siya. Kasi siguro yung parang nagbibitak-bitak yung balat niya. Baka nga dahil sa umimpis na siya, baka nadala din sa gamot. So ngayon, malaki na pagpapasalamat ko sa inyo, mga viewers, ng hinihiling ko sa inyo na tulungan nyo ako sa ipagdasal ang kapatid ko sa kalusugan niya, na makarecover agad siya sa kanyang kalagayan, sa kanyang sakit. Maraming salamat. Thank you, Lord, na hindi mo kami binigo. Nakalabas din siya ng maayos, okay naman. Yun nga, habang siya nasa outpatient siya, nagagamot pa rin siya. 3 times a day ang kanyang inuman ng antibiotic. Yung co-amoxiclav daw yun, ang kanyang iniinom na antibiotic 3 times a day. So, yun lang guys ang aming pinoproblema pa. Sa 20 nitong March, babalik siya sa hospital para sa therapy niya. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga namumuno sa barangay, sa kapitan, sa mayor, na hindi sila nagpapabaya sa mga taong nangangailangan katulad ng kapatid ko, na kailangan talaga niyang ambulance para pagpunta sa ospital dahil bedridden na po siya. So ngayon,
pagpunta niya doon, aantayin pagkatapos ng therapy niya, babalik agad siya. Aantayin siya ng ambulance. Kaya maraming salamat sa barangay, sa mga namumuno, sa mga tauhan dyan na nagsasakripisyo para tumutulong sa mga nangangailangan tulad ng kapatid ko. Kaya thank you rin kay Lord. Yun. Ngayon, maayos naman siya. Thank you rin sa kapatid ko kay Vince na hindi siya sinukuan. Pasensya na Vince ha. Kasi malayo kami sa inyo. Pare-parehas naman tayo may trabaho para lang sa kanya. May ibigay lang kami sa kanya. Kaya pasensya na kung hindi minsan kami nakakapunta dyan. Ang sabi ko sa'yo, financial na lang. Kaya kailangan magtrabaho talaga para sa makatulong sa kapatid natin. Pasensya na kayo guys, viewers, na masyado ako emotional. Dahil sa mahal namin ang kapatid namin. Hindi ko nga akalain na makakapunta kami doon kanina. Sabi ni Tanyel, Mama, malapit ba si Tita Benz? Ay, malapit na tayo. Sabi niya, pupunta tayo kay na Tita Benz, kay Tio. Dadalawin natin. Sabi ko, wala si Tita Benz mo. Sabi ko nang gano'n, nasa Nueva Ecija. Yung pala na, andyan na. Nagbalik, ano lang pala siya. Nagbalikan lang sila nung gabi umuwi din. Tapos, nagbayad lang siya ng 1,000 sa asikaso sa kanya, sa nagtingin, magpakain. So kasi bago naman siya umalis, lininisan niya yung sugat, dinayapiran niya. Kaya ang ginawa ng inutusan ni Vince, iniwanan na magbantay-bantay lang. At saka yung sa pagkain, nilagyan siya ng 1,000 para lang mayroong mag-aano sa kanya, mayroong mag-aasikaso kasi malayo naman kami. Hindi naman basta-basta kami makakarating doon. Maraming salamat din na kahit paano mayroon din taong nagmamalasakit sa kanya. Pasensya na kayo. Masyado ako nag-emotional na ngayon. Nagpapasalamat ako sa kapatid ko na kahit papaano hindi niya sinukuan si Claro. Inaalagaan niya. Thank you kapatid. Okay, hanggang dito na lang tayo ulit. Mga viewers, followers, maraming salamat. Pasensya na kayo at na naging emotional ako ngayon araw na to. Bye-bye. I love you all.